Union ng mga Gabay ng Bayan. UGB. Union ng mga Gabay ng Bayan Party List. Ma'am, sirs. Anong walang nawala dyan sa area na ito, ha? Dyan ka nilang dyan magtututo. Oh, yeah. Okay, thank you po, Potogs. Remain to your right. Medyo ano na kayo ng konti. Okay, maraming salamat po. Dito na po, sa microphone. 2 minutes po for introduction. Good morning. Magandang buhay mga kapatid namin sa Balikat. Kami po ang Union ng mga Gabay ng Bayan na lalahok sa halalang 2025 next year. This organization is composed of different branches of guardians all over the world. So, pero ang pangalan po ng aming party list is Union ng mga Gabay ng Bayan. Kaya andito po kami para lumok. Ako po si Eugene Pisaak, Bong Contapay, ang first nominee ng aming party list. The second nominee is Ms. Charo. Third nominee is Mr. Nestor Narza. And our fourth nominee is Ms. Vicenta Hangaw. Siya yung wife ng the late Colonel Hangaw na nag-organize ng Guardians sa buong mundo. And Mr. Nestor Narza is our Secretary General of the organization. Kaya andito po kami. Lalaban, subukan namin. Sa tingin ko naman, sa dami ng aming mga kapatid sa buong mundo, ay may pag-asa po kaming manalo sa darating na halalan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Question, Gab Humilde, PTV4. Hello po, magandang umaga po, sir. Good morning po. Ano po yung sektor po na inyo pong kinakatawan and at the same time, ano po yung mga panukala pong batas na nais po ninyong isulong sa oras na kayo po ay pala rin na manalo sa 2025 elections? Actually, sir, good morning. Salamat sa tanong. Walang particular po ito because we are a multi-sectoral organization. Meron po kaming mga kasundaluan, kapulisan, teacher, doktor, iba-ibang sektor sa lipunan. Pag kami po ay pinalad, tingin ko naman ay hindi pa panahon para gumawa ng batas. Mag-amenda mo muna tayo. Ang daming batas na dapat ayusin sa panahon ito po. From SMNI, MJ Mondejar. Sir, magandang umaga po. Good morning po. We've been covering for the past week sa ating pong filing, marami pong party list, new and recurring. Anong pagkakaiba ninyo sa mga party list organizations na ngayon na nagsisilbi at ba't kailangan manalo ng UGB sa mababang kapulungan ng Kongreso? Maraming salamat sa tanong, sir, sa SMNI. Actually, sa pagkakaiba po, napakalaki ng pagkakaiba. Lahat ay sumisigaw ng pagbabago. Mga programa sa gobyerno, health, education, livelihood, etc. Ang tingin kong pinagkakaiba po namin sa mga lalahok sa susunod na halalan, hindi po kami mag-i-engage ng any kind of vote buying in this election. Lalaban po kami
ng hindi perang dahilan na kami maluluklok sa upuan na yan. Kaya sa aking mga kapatid, sa guardians, andito na po tayo. Maraming salamat po. Any more question? Jeffrey Hernaez, ABS-CBN. Hi sir, good morning po. Question ko lang po, ilan po ba ang population ng ating guardians? So kayo po ay representatives ng all guardians chapters sa buong Pilipinas po ba? Yes. Ilan po ang ating population? Kung population po ng guardians, actually estimate active inactive, abot yan ng mga 5 to 6 million. Pero hindi siya, aminado naman po kami na hindi naman po lahat active at saka iba-iba pong branches ng guardians ito. Pero ang under po sa UGB, actually mayroon kami tinatawag na Apex Confederacy of All Guardians, which is yung first nominee po natin, siya ang presidente din. Ang nagtayo po ng guardians sa buong Pilipinas ay si Sergeant Liborio Hangaw, which is yung wife niya po nandito. Namatay na po siya last September 5, 2021. So, itong ginagawa po namin, actually, sana maabot namin through this campaign, maabot namin ang lahat ng guardians. Kasi matagal na pong pangarap talaga ng mga guardians sa Pilipinas. Yung mga markado po, sila po ang iba't ibang sektor sa ating lipunan na kailangan pong marepresentahan po ng UGB. In fact, last May 5, 2024, during our Apex Assembly, the Apex Confederacy of All Guardians in the Philippines declared that the Union ng mga Gabay ng Bayan will be the official political party of all of the guardians nationwide at siya ang dadalhin bilang party list coming midterm election for the party list. From Malaya Business Insight, Gerard Nabal. Sir, good morning. Yes. Sir, you mentioned mas priority niyo mag-amend ng laws. May mga calls po recently to amend the Party List System Act. Yes. Ano pong position po natin dito? Thank you for the question. Simple lang po yan, sir. Ganito po yan. Sabi ng batas, bawal mamili ng boto. Bawal magbenta ng boto paghalalan. Ang tanong, may nakulong na po ba sa vote buying? Punta po tayo doon. May batas po yatang problema. No, sir, yung sa Party List System Act, sir. Yeah, sa party list system. May nakikita po ba tayo na dapat baguhin sa Party List System? Dami po. Pero sige lang po, pag kami pinalad, kailangan kasi malinaw ang representation. Hindi pwedeng gamitin ng party list system na scapegoat ng mga big politicians in the country. Maraming salamat po. From Rappler, Jairo. Rappler. For Ms. Charo po. Ms. Charo, you're also a known beauty queen po. You represented the Philippines at the Mrs. Universe pageant po. What made you decide to jump to politics? And ano po yung mga qualifications niyo po bilang sa pag-represent po ng sector ng lipunan po natin for party list system? Yes po. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Actually po, ang Mrs. Universe Philippines po na foundation is also talagang tumutulong po matagal na sa mga mahihirap po. At kaisa po namin noon pa man ang UGB or ang Universal Guardians Brotherhood sa lahat po ng mga ginagawa namin po sa pagtulong sa mga mahihirap. Yan. Yun po yun. Maraming salamat po. Sir Donald Tingkuko, GMA7. Hi, good morning. You mentioned that ang representation ninyo ay diverse. But what is your advocacy? Anong pinaglalaban nyo? Actually, UGB has 3 centrals of democracy. Una, yung sustainable economy o yung matatag na ekonomiya. Pangalawa, good governance or yung matapat na pamamahala. At yung pangatlo is social equity, yung pagkakapantay-pantay. So these 3 centrals of democracy, dun po papasok lahat yung mga batas na isusulong ng UGB. Actually, maraming mga batas na kailangan silipin at this point in time kasi talamakang corruption, may vote buying. Actually, yung isang advocacy talaga namin is anti-vote buying. May particular na provision sa batas na kailangan baguhin doon na para hindi magkaroon ng vote buying sa Pilipinas. Kasi dyan nagsisimula ang corruption. Kasi siyempre, pag gumastos ang isang kandidato, millions of pesos, pag nakaupo sa pwesto, naging negosyo na ngayon ang ating gobyerno, which is supposed to be a public service. Yung pa ang gustong baguhin na sistema ngayon na mayroon tayo during election time at saka pag nasa loob na tayo ng gobyerno. If ever mahalal kayo, since
kanina nyo pa sinasabi na gusto nyo, marami kayong batas na gustong amyendahan. Isa ba doon sa mga gusto ninyong amyendahan ng saligang batas? And anong amendments? Actually, if we are talking of the saligang batas ng Pilipinas, it would take depende kung anong kailangan political or economic situation na magsusulong tayo para dun sa charter change. As this point in time, kailangan natin magkaroon muna ng matitinong representation sa loob ng Congress at saka Senado bago natin baguhin ang batas. Kasi sino nga harap sa paggawa ng batas? Baka matulad tayo doon sa 1987 Constitution, ngayon pinag-uusapan natin, may mga loopholes doon sa 1987 Constitution, which is yun ang ginagamit natin. So, kailangan muna siguro magkaroon ng maayos na mga representation, saan galing yung mga representative, sino ang gagawa ng batas, and that is the time siguro pwede natin pag-usapan ang charter change. Kasi once, ang paniniwala po namin, once buksan natin ang saligang batas ng Pilipinas, maraming mababago po dyan. Thank you. Okay, next question. Ano yan? One minute? Last question? Jairo? Okay. Sino ba po? Meron ba? Wala na pong tanong. Sige sir, thank you very much. Sir, another photo off sa gitna po. Hawakan niyo po yung papel niyo. Okay, maraming salamat po. Dito na po tayo sa Integrity Pledge. Thank you.